Akala niyo ba madali ang maging isang ina, lalo na kung nasa bahay ka lang? Kamusta mga kananay? Umaga na naman nga mga kananay, kaya ito magluluto na naman ako ng breakfast ng aking mga anak. Ay, ano ba yan? Ito na naman sa daily routine. Nakakaramdam na naman nga ako ng pagkabagot mga kananay. Paano ba naman kasi? Hindi ako makapagtahi sa taas dahil sa sobrang init. Gagawa naman ako ng aking crochet bag. Nahihilo naman ako. Hay naku, hindi ko na alam kung saan ko ilalagay yung aking sarili. Kung bakit ba naman kasi kapag mainit ang panahon, pati ang aking pakiramdam ay nakikisabay din. Ano ba naman ito? O ayan, tanghali na. Ang lulutuin ko naman ay tanghalian mga kananay. Magluluto ako ng pakbet. Minsan talaga nakakaramdam nga ako ng pagkabagot. Pagka talagang araw-araw ay paulit-ulit na nga lang ang aking ginagawa. Sa totoo nga lang ay hindi talaga ako sanay sa bahay lang. Sa tagal ba naman ng aking pagtatrabaho nung ako ay dalaga, ngayon lang ako na-stuck sa bahay. Hindi ko naman pwedeng iwan ng mga bata. Kawawa naman kasi kung iba ang mag-aalaga sa kanila. Naalala ko nga noon nung ako ay maliit pa, yung nanay ko puro trabaho din ang ginagawa. Iniiwan kami sa aking tita. Ayoko namang maranasan ng aking mga anak yung iiwan ko sila sa kanilang tita. Iba kasi ang alaga pagka ang nanay ang nag-aalaga, di ba mga kananay? Mas pagka hands-on ka sa iyong mga anak, mas matututukan mo ang iyong mga anak at mas maayos sa kanilang paglaki. Dati kasi ay may pwesto ako dito sa baba nila mama, nakakapagtahi ako dito. Ngayon kasi ay wala na ako mapwestuhan, di ko nga alam kung saan ako pupwesto dito sa baba. Naku, malapit na palang maluto tong aking pakbet. Kung ano-ano na ang aking nakuwento sa inyo mga kananay. Ito na nga't ako'y naghihimay ng aking panog sa aking pakbet. Bagoong alamang nga ang akin nilagay dyan mga kananay kasi nga mas malasa yun at yun ang aking masbet. Hinimay ko na nga lang yung panahog ko na isda para syempre medyo tipid tayo dyan mga kananay. At saka mas malasa po kasi siya kapag hinalo mo na kaagad sa gulay kesa yung nakahiwalay pa yung isda. Sinobrahan nga ni Carol yung bagoong kaya ayan nakagawa ko ng bagoong namin para sa mga mangga dito sa bahay. At sa wakas natapos ko na nga yung aking mga repair sa aking kananay kaya sabi ko kay Mika Bell, paki-deliver naman ito anak. Malapit lang naman kasi yung bahay ng aking kananay kaya si Mika Bell na lang ang maghahatid nito. Nakakatuwang at nakakatulong na rin tong mga batang ito. Kahit papano ay pwede nang taga-deliver ni nanay. Kinagabihin naman ay lumabas kami ni Mika Bell kasi bibili kami ng aming ulam para kinabukasan. Medyo fresh pa naman ang mga bilihin dito sa palengke kaya naisipan ko bumili na rin kami. Nakita ko nga dito si Ate Cornelia, masarap kasi siyang gumawa ng kutsinta at puto kaya nga lang ay naubos na nga daw yung kanyang kutsinta at puto. Ang natira na nga lang ay maha at bilo-bilo. Sabi ko nga't kami antayin at ako ay bibili para meron kaming almusal kinabukasan. Pagkarating ko nga rito, ang swerte ko, ibinigay sa akin yung dalawa na yan na 100 pesos na lang. Promo na nila dahil last na ito. Pagkatapos nga niyan ay umuwi na kami. O siya mga kananay, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Don't forget to follow, heart and share. God bless everyone. Bye-bye.